Your mom, she is back, balakubak! So, eto na nga ang mga kaganapan lately. Maaga ako nagising nito dahil marami akong aasikasuhin. So, nagsimula ako sa pagliligo, pagpapatuyo ng buhok. And sabi ko nga kay Pinggoy, lipat na muna siya dito sa kwarto dahil nga kailangan kong mag-unboxing sa sala. Noong mga oras na yan, tulog pa yung 2 baget sa kama. So, eto nga yung sinasabi kong kailangan kong i-unbox. Meron ako dito cordless vacuum from Aisin. So, yung model nito is X3 Max. And madalas ko na ito nakikita. Usually, dumadaan sa feed ko. Ngayon ko lang siya masusubukan. So, eto nga, nagulat ako dahil double boxing. Kaya sobrang secured niya talaga. Yes, cordless na talaga siya. As you can see, wala nang haharang-harang na wire kapag kailangan maglinis ng sahig. And napakabongga rin talaga ng mga ganitong vacuum na may pailaw sa harap para ma-detect niya talaga yung mga alikabok ahead. So, meron siyang ibang parts kaya naman magagamit mo siya hindi lang para sa sahig. Pwede mo rin siyang magamit pang linis sa iba't ibang parte ng bahay, even sa loob ng sasakyan. Anyway, maliban nga pala dito, meron pa akong ibang kailangang asikasuhin for today's video dahil dumating na nga yung inaabangan namin ni Papa. Pagkatapos ko nga makapag-vacuum na, i-charge ko na nga rin yung mismong vacuum para naman later kapag kailangan ko na ulit gamitin, ready na siya. And since maganda yung sikat ng araw, binuksan ko na muna yung shower curtain dito sa may gilid ng washing machine at naisipan ko nga magsalang. Binaba ko ng very light itong kortina namin dito sa may gate and ibababa ko sana yung buri blinds para kahit papano matakpan niya yung extra space doon sa kortina. Hindi ko naman ma-adjust. Anyway, for today's video, meron pala akong binili na headset and yun yung ginagamit ko sa pag-voice over. So, let me know naman kung mahina siya kasi before ang ginagamit ko every time nag-voice over ako is wala. Hindi, nagsasalita lang ako sa mismong harap ng cellphone ko malapit sa bibig ko kapag nag-voice over ako noon. So ngayon, meron akong sinubukang headset. Let me know kung okay ba siya or balik na lang ako sa dating paraan ng pag-voice over ko kung mas malinaw ba yun. Anyway, pagkatapos ng shift ni Pinggoy, eto nga at aalis pala siya kasama yung 2 bata. Pupunta sila sa kabilang bahay para bumisita naman doon. So syempre, magpapakabisi na rin ako habang wala ang aking mag-aama. Alam mo, mas excited talaga today si Papa dahil today is the day na mabubuksan na nga namin yung kanyang bed frame dahil alam niyo naman, simula nung lumipat si Papa from Pasig to Laguna, isa talaga sa nilook forward niya ay katre or bed frame. Pero, hindi ko muna siya binili talaga agad-agad. Kasi, maliban talaga sa budget, iniisip ko kasi, what if merong mag-approve sa akin kapag nag-request ako ng free sample? So, siguro more than a month na, wala talaga na-approve. So, binili ko na talaga ito. Maichika ko lang saglit. Alam mo ba, kaninang umaga, na bad trip nga itong si Papa. Paano ba naman? Meron siyang blue na maayos na mega box, na storage box. Ang ginawa niya, doon niya muna pinaglalagay yung mga basura niya. And then, since collection ng basura kaninang umaga, inilabas niya sa labas. Hindi niya nabantayan. So, ang ending, pagising namin pareho, wala na doon yung blue na storage box niya. Hala, nagbike pa talaga siya para habulin yung mga basurero. Hindi na daw nila ma-retrieve, pero aminado naman sila na kinuha nila. So, ang ending, walang storage ng basura si Papa. Kaya naisip ko nga na itong isang brown na laundry basket ko, daling ko na lang dito para lahat ng mga basura niya, anyway, naka-plastic naman yung mga basura niya, dito niya i-imbak and then kapag collection na, tsaka na lang ilalabas. Siguro sa sako na lang para hindi na ulit mawala yung imbakan niya ng basura. Naialis na rin pala talaga ni Papa lahat ng mga parts ng metal bed frame niya doon sa karton. So habang busy nga siya doon, busy rin ako dito sa lababo dahil meron nga ako mga bagong products na natanggap na para talaga dito sa apartment niya. Gaya na lang nitong sink organizer. So last time, meron ako natanggap na ganyan, color white, meron ding color gray, pero this time, black na nga itong pinili ko kasi ang gusto talaga ni Papa is black and white na theme. And feeling ko naman bagay na bagay siya dito kasi before talaga nakapatong lang talaga itong mga ito dito. Medyo makalat siyang tignan unlike kapag merong ganitong organizer,
mas malinis siyang tignan. Hindi rin nai-stuck yung tubig dyan kasi meron yung pa-slide effect dyan sa gilid. Tapos may sabitan pa nga ng basahan. So, maganda dito, plastic yung material niya, kaya hindi talaga yan mga ngalawang, very affordable pa. So, in case na gusto niyo ng sink organizer, pati na rin itong bagong bed frame ni Papa, lagay ko yung link niyan sa comment section. Pero nasa showcase ko rin yan sa Black App, okay? Itong bed frame, yung size niya is 48 by 75 inches. Nabili ko siya around 3,100 pesos. Bago pa ipatong mismo yung mga kutsyo, naglagay na muna si Papa ng puzzle mat dito. Mukha lang silang madumi kasi luma na yan. Kahit anong kuskus daw ni Papa dyan, i-bleach niya, hindi na natatanggal yung mancha. Then, una niyang nilagay dito yung trifold na Uratex na kutsyon niya. Siguro mga 2 inches lang kasi yan. And shout out nga pala sa aking landlord, si Doc. Kasi si Doc talaga yung nakapag-assemble ng bed frame ni Papa. Ang nangyari kasi niyan, pumunta muna ako sa apartment ko saglit, may inasikaso. Maya-maya lang, meron na nagdo-doorbell sa bahay. Tapos si Papa, naririnig ko na, Ning, okay na, tara, tignan mo na, dali, ganyan. Sobrang excited niya nga at ang ganda talaga ng bed frame mismo. Meron din ako na-receive na offer para sa bagong wall art decor. So, pinapili ko talaga initially si Papa. Kaso, hindi ko nagustuhan yung napili niya. So, tinanong ko sa kanya kung okay ba sa kanya na ito na lang. Yung pala, hindi niya pala nakita itong design. So, nung pinakita ko nga ito, gustong-gusto niya. So, pagkarating, ang ganda. So, ito na yung pinakamalaking size. Nasa 60 by 40 centimeters ito. Meron din nga pala mas maliit na sizes ng ganitong wall decor. So, sobrang daming designs na pagpipilian. Kaso, ito lang talaga yung nag-twinkle-twinkle yung eyes ko. And feeling ko, sobrang nag-match siya dito sa bed frame, sa bed sheet na dinala ko nga na magagamit ni Papa. As in, para siyang bachelor's pad. Ganun yung atake ng unit ni Papa, 'di ba? So quick update nga pala sa ginagamit kong headset sa pag-voice over. Currently medyo malapit siya ngayon sa bibig ko. Okay ba 'to o masyadong malakas or gusto niyo yung kanina na medyo malayo? Kapag medyo malayo kasi yung headset ko sa bibig ko, medyo mahina yung dating niya. Let me know naman sa comment section para alam ko yung gagawin ko next time. Charot! Dahil all set na nga yung higaan ni Papa doon sa apartment niya. Pagka-uwi ko, nakaramdam talaga ako sobrang init talaga sa pakiramdam. Wala kasing aircon doon sa unit ni Papa. Naligo na lang din ako para naman makapag-freshen up. And then, ginawa ko na rin ng content itong jersey shirt ko. Feeling ko ang ganda niya dahil hindi halata masyado yung bundat kong tiyan, 'di ba? Tapos nga pala, kanina, bago umalis si Pinggoy, natanong ko sa kanya kung pwede niya akong gawa ng profile din dito sa laptop na ito. Kasi hindi talaga ako maalam pagdating sa mga computer, laptop, desktop. Wala akong patience sa mga ganyan. So anyway, ang kailangan ko kasi is gagawa ako ng script para sa isang content na gagawin ko. Most of the time, hindi ko talaga yung ginagawa dahil ayoko na may fina-follow ako na script. Pero kapag meron akong kailangan gawin and ayoko may ma-miss akong information while filming, kailangan ko talaga nagawan siya ng script. Kaya eto, napasarap nga yung pagta-type-type ko dyan. Inabot ako ng ilang oras din. And pagka uwi nga na mag-aama ko, ayan si Kowa, meron pa ngang balloon. Kinabukasan naman, napakaaga naming bumangon ni Pinggoy. Wala siyang pasok today, kumbaga nag-absent siya. Pero ang nangyari kasi, bago pa siya makapasok sa work, nag-inform na siya sa boss niya na meron siyang lakad today. Kasi matagal na tong planado. Pupunta kami sa hotel dahil invited kami doon ni Ate Ken. Ang mangyayari ay may birthday celebration. Si Isis, ang kanyang bunso, at si Joni. So doon nga magse-celebrate sa hotel. Kaya rin ako nagpagising kay Pinggoy ng maaga kasi wala pa akong naihahandang gamit at all. Kasi ang dami kong pinaggagawa lately. Parang hindi talaga ako nagkakaroon ng bakanteng oras. Laging kulang yung oras every day. Yung tipong pagod ka na buong araw pero ang dami pa ring trabahong nag-aantay. So anyway, ayun na nga. Merong palibreng staycation si Ate Ken. Pero nasa isang unit lang lahat kami mag-i-stay. So kailangan kong mag-prepare ng mga bedsheet dahil 2 airbed yung dadalhin namin. Bedsheet para sa mga airbed, syempre extra kumot, syempre kailangan din namin magbitbit ng tuwalya. At the same time, kapag swimmingan nga, ang dami ko talagang dala kasi yung mga floater pa lang ni Kowa, mga swimming kineme, ang dami na agad niyan. At the same time, naisip ko para mas makatipid kami, magbabaon nga kami ng pagkain. Syempre, libre na nga kami sa hotel. Mag-aambag naman ako ng something na pwede nating maambag sa abot ng ating makakaya. So, diba kahapon, nagpunta nga yung mag-aama ko sa kabila. So, sabi ko kay Pinggoy, bumili na siya ng manok
at baboy doon na pang adobo. Bumili daw siya 2 kilo. Doon niya na niluto para bibit-bitin na nga lang doon. Tapos kanina nga pala, umalis si Pingoy kasama si Pinky. Nagpabili na rin ako ng disposable plate, cups, fork and spoon, itong mga kape at saka 150 pesos worth ng tinapay. Kasi most of the time na napapansin ko kapag mga hotel staycation, ang laki talaga na nagagastos sa mga pa-order ng food pa lang. Tapos hindi ka naman satisfied talaga, hindi ka talaga mabubusog ng bonggang-bongga dahil limited lang din naman kasi yung portion or yung serving ng mga food sa mga fast food or restaurant, 'di ba? So naisip ko kung marami kaming baon, at least kung meron mang magutom sa amin, kahit papaano meron nang madudukot, hindi na kailangang umorder, mag-antay pa. So, dinamihan ko nga itong pandesal. Marami na rin naisaing na kanin si Pinggoy. Hinaluan niya ng suka iyon. Pinalamig na namin para mailagay ko nga sa container. Nag-suggest din ako kay Pinggoy na mag-boil siya ng itlog kasi meron naman kami nabili sa Shopwise na isang tray. Bali, 12 perasos na itlog yun. Binoil na nga lahat yun ni Pinggoy para at least kung sakaling magutom, instant pagkain, may itlog, babalatan na lang. 'Di ba? At saka, meron pa kaming itlog na pula, may kamati. So, bitbitin na lang din lahat ng yon. Tapos, eto nga pala, naglinis ako very quick pa nga sa CR, pati na rin sa ref. So, naisip ko na meron pa kami ditong pansit Mickey yata yun, or panglomi. At saka, tofu or tokwa. Dadalhin nga namin dito kay Papa para pwede niya ring mailuto habang wala kami. Pero may allowance naman yan si Papa. Just in case lang na trip niyang lutuin, pwede. Antok na antok pa daw talaga si Papa dahil madaling araw na nga daw siya nakatulog, kakagawa ng mga video, kaka-vlog niya. Anyway, mga bata na paliguan na, nabihisan na, pero ako talaga in charge lahat sa pag-prepare ng mga bibit-bitin. So, meron tayo ditong kanin, pandesal, itong peanut butter. Tapos, kanina nga pala, doon sa suki ko na talipapa, nagpa-deliver ako ng mga lettuce, mga prutas na pwede naming bitbitin. Naisip ko baka mag-leak itong peanut butter, kaya binalot ko nga siya ng doble-doble dito gamit yung malaking plastic. Tapos, na-realize ko habang nagpe-prepare nga ako dito, para palang outing yung dating namin dahil may mga dala kaming pagkain. Nagsuggest lang naman ako kay Ate Ken na baka pwedeng magbitbit na lang din kami ng pwedeng makain namin doon. Noong una, sabi niya, wag na ice kasi may budget naman pang food. Pero naisip ko kasi, magkano rin magagastos sila na ngayon sumagot para sa staycation, 'di ba? Eto naman, kung hindi nila trip ito, carry lang naman, at least meron lang extra food ba? Tapos meron na yung mga kape, gata sa mga bata, mga mamon, pang snacks. Nagbitbit na rin ako dito ng tissue paper. Tapos ang bala ko kasi is magsiset up ako ng parang buffet area nito mga pagkain pinagdadala ko. And syempre, hindi ko kinalimutan yung maliit na knife, pang peel ng apple, at kung ano-ano pa nga. Very nanay na talaga yung atake ko dito. Kasi noon, hindi ko naman naiisip yung mga ganyan kapag may mga outing sa swimmingan o kaya sa beach. Kasi sasama ka lang dati, bibit-bit ka lang ng damit mo. Pero ngayon, hindi na pwedeng ganun. Kasi pag nanay ka na, buong pamilya mo na yung aasikasuhin mo, hindi lang sarili mong damit, 'di ba? So naisip ko, dahil wala nga pala kaming parang tali dito or yung straw na tali, ginamit ko na lang yung scotch tape para gawa ng hawakan yung karton na lagay namin ng mga food. 2:00 pa naman ng hapon yung check-in time namin sa Seda Hotel sa may Paranaque. So, ito mga around 11 o'clock ng umaga yata. Yan yung mag-aama ko, nandoon na nga sa kabila. Pinauna ko na sila doon. Pasensya na, marami nakakalat na kung ano-ano sa lamesa. Yung iba kasi dyan, kailangan ko pang ipack sa maleta. And bago pa man din ako maligo, magva-vacuum na muna ako ng very, very quick para talagang magamit ko ng husto itong AC na vacuum bago ko siya gawa ng video review. So, ang pagkakaalam ko kasi is pupunta lang muna kami doon sa kabilang bahay para sabay-sabay na kami doon magbubuk ng Grab papunta sa hotel. Alam mo, pag ganitong mga staycation, madalas talaga ang dami-dami kong binibit-bit kasi feeling ko lahat kailangan. Hindi lang naman para sa akin, kundi para sa mga anak ko, kay Pinggoy. Ayoko kasi yung feeling na kapag andun na, tsaka ko pa marirealize, ay, sana pala binitbit ko to, ganyan. Naisip ko, mag-grab naman kami papunta at pauwi. So, why not naman magdala na ng kung ano-ano. Eto na po, at on the way na nga ako papunta sa kabila. And then, pagdating nga doon, nakapag-lunch pa kami doon. Tapos, andun din pala sina James at Nanit, kaya isinabay na nga lang din kami sa sasakyan
sasakyan papunta sa may hotel. So, eto nga pala yung lobby ng Seda Manila Bay Hotel. Kasi before, meron na kami napuntahang Seda. Sa QC yata, yun kung tama yung pagkakaalala ko. So, eto na po si Joni, ang isa sa mga birthday celebrant for today's video. Pati na rin si Isis. And quick room tour lang. Pagpasok mo ng door, sa kaliwa ay ito yung bathroom. Very spacious. Maraming towel, but since marami kami, buti na lang nagbitbit ako ng tuwalya namin. May hot and cold water sa shower, may bidet, ang laki ng mirror dito, ang spacious din ng lababo, and then katapat naman yan is itong parang prep area ng food. Merong 2 kwarto dito. Ito yung master's bedroom. Ang laki ng kama, may cabinet. Kada kwarto merong TV. May lamesa rin dito, dining table. Ang ganda ng kurtina talaga sa mga hotel. Napakasyala talaga. At saka, ang gustong-gusto ko sa hotel, maliban sa kurtina, yung bed talaga. At saka yung unan. At saka yung pa-bathrobe nila. Free na rin yung wifi connection dito. And ilalagay mo lang talaga yung room number nyo, yung apelido nung nag-book. So, habang busy nga ang lahat sa pag-unpack, eto, at nagpaka-busy na rin ako dito sa may prep area dahil inilabas ko na nga yung mga pagkain. Dahil ang bakala ko talaga dito is gagawa ako ng parang buffet style para sa mga chicha, yung mga kutkutin ba. So, ayan muna yung itsura nila. Okay lang yan, hindi pa naman tapos. So, nag-decide nga pala yung iba na mag-ikot-ikot muna sa ibang mga amenities dito. So, good thing din dahil nasolo ko nga itong lugar at nakapag-focus talaga ako sa pagpe-prepare dito. I decided na magdala ng mga prutas, pati na rin itong lettuce para may healthy option naman. Kasi usually, sa mga past staycation namin, madalas yung mga food is mga biskwit, mga tinapay, o kaya mga chips, ganyan. So, para at least merong healthy alternative naman. And don't worry, kasi naguhugas talaga ako na maayos ng kamay bago ko paghawakan itong mga pagkain na ito. So, para naman sa mga hiniwa kong apple, na babad ko siya muna sa tubig, pinatakan ko ng ilang pirasong kalamansi, yung lettuce, sinugasan ko siyang maayos, then pinatuyo ko siya ng paper towel. Alam mo, sobrang dami kong na-order na lettuce. Kasi ang sabi ko doon sa nagde-deliver, worth 200 pesos na lettuce. Hindi ko naman alam na mura pala ngayon ang lettuce. Kaya maliban dyan sa nakikita nyo ngayon, ang daming balot ng lettuce na nasa loob ng ref. So, ang pinaka-salad dressing natin is itong bote ng QP na roasted sesame. Masarap kasi yan. So, gusto ko lang na maging presentable naman yung mga food natin dito. Even yung mga boiled egg, pinagbabalatan ko na rin yung ilan. Then, hihiwain ko na rin yan. Ilan din sa mga pandesal, hiniwa ko na sa gitna at nilagyan ko na ng palaman na peanut butter. Yun lang yung nadala kong palaman. Kung hindi nila trip yan, meron namang plain pandesal dito. Akala ko talaga, merong microwave dito. Kaya hindi na rin ako nagbitbit pa ng sandwich maker. Ayun lang, sana pala binitbit ko kasi walang microwave. So, ayan na po ang mga foodang namin. Napakasimple lang naman ang mga yan, pero in-effortan ko yan ng bongga. O, diba? Cute niya tignan. So, may kanin tayo dyan. Andito yung adobo. Nakasingaw pala yung kanin para hindi agad mapanis. Ito yung nilutong adobo ni Pinggoy. Meron tayo ditong hiniwang boiled egg. Nakakatuwa. Dala-dalawa pa nga yung egg yolk sa loob. So, ayan yung ating plain pandesal. Yung saging. Ang sabi ko sa saging, yung pwede hanggang bukas. Ang ending, hilaw pa yung nabigay sa amin. May peanut butter sandwich din tayo dyan. May lettuce. Ito yung mga binabad ko sa kalamansi ng apple. Kaya, ang tagal niya talagang nangiti. So, ayan, at all set na nga. Pagdating nga nila, nagulat sila. Kasi hindi rin naman nila in-expect to. Na happy naman ako sa kahit papanong reaction nila. Pagkatapos nga pala makapagpahinga at makakain, ginamitan na ng air pump ni Pinggoy yung mga floaters. At etong 2 anak ko ay magpahuli, magsiswimming na daw. Siyempre, walang ibang kasamang mag-swimming kundi ang momshi. Kaya, ayan, for the palit tayo ng swimwear dito. Bale, ano lang naman yan, yung pang swimming na shorts at saka t-shirt. Then, hindi pwedeng wala kaming bathrobe mag-iina. So, ayun lang muna ha.